Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kimpa, wala na nga pong iba syempre. Ang nagmamaganda ninyong si Locaret na Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay hinggil kay Kimi about po sa nakakashock. Nagulat ako kasi hindi naman po ako sanay na headline po ng GMA si Kim Chiu. So, syempre mga ganap ni Kimi pag-uusapan natin na para bang grabe agang-aga work mode, para talagang wala siyang pahinga. Ano po? Kung hanggat kaya niya mag-adjust. Kung maaari lang na 2 hours lang yung tulog niya para magawa lahat ng mga dapat gawin. Ganun si Kimi. Anyway, before tayo mag-start sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell dyan sa baba upang mag-updated kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga chika na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, syempre, sagot na po natin yan. Samantala, narito naman ang mga nais nating i-shoutout ngayong gabing ito. Mga komento po mula sa ating mga taga-subaybay. Hayaan nyo na basahin ko bilang pasasalamat ko to sa walang samang pagsuporta ng ating mga kakimpaw sa ating updates gabi-gabi. So, shoutout po kay Ma'am Norma Dayag. Sabi niya dito, "Good day, Gandara. No need for Paolo to show his face on stage. Common sense naman. Kasi she is not a member of Showtime. Kaya kayo mga basher, stop your bash. Concentrate on your idol. Hopefully, ay satisfied na kayo sa lahat ng nakikita nyo sa dalawa. So, be it on or off cam. God bless us olders." Uy, grabe naman makaders. Anyway, Madam Norma Dayag, Gandara po. Huwag kayong magkakamali. Charot lang, hindi ako nagtatampo. Marami naman kasi nagsasabi na magkaboses daw kami. But anyway, ayan. Dito nga tayo sa hindi naman kinakailangan ni Paolo Avellino na magpakita po sa harap sa stage. Yung biglang dudungaw doon. Ano yun? Na tuwing bibisita si Paolo sa Showtime, pupunta sa stage, magpapakilala. "Hi guys, nandito ako sa Showtime, madlang people." Ganon. Ay, grabe, VIP ang peg. Yun na nga, hindi siya host doon sa Showtime kaya hindi naman kailangan. At alaga namang agawin niya yung eksena parati. Tayo masaya, pero syempre, hindi lang naman tayo ang viewers po, audience ng Showtime fam. So maraming maiinis niyan at masisira pa yung diskarte, ang promotions po ng The Alibay pa nagkataon na para bang wala nang modo pagkaganon. 'Di ba? At the same time, nais ko ring sabihin na panigurado pag kaya yan gustong mangyari na dapat magpakita si Paolo para may ebidensya na nandoon siya talaga sa backstage. Dapat kung nandun siya, papakita yan syempre ng Showtime fam, ganyan. Pang-uudyok lang po yan ng mga bashers para mangyari. Kasi kapag nangyari yun, doon sila magkakaroon ng chance na sabihin na pang promo lang ang Kim Pao. Nagpapakita kasi para sa promo, ganyan, kahit hindi pa naman. Biglang sweet kasi mayroong project, ganon sasabihin ng mga yan kahit hindi pa oras ng promotion. Ganyan. Kaya hayaan nyo sila, mga ginagawa nilang pang-uudyok lamang po yun. Samantala, ayon naman dito kay Lorna Pabustan, maganda ng gabi and shoutout din po sa inyo, no? Biyaya talaga si Paolo kay Kiam, pareho sila sa isa't isa. Ganon si Kiam biyaya kay Paolo. Lagi ko sila ipinapanalangin
na magsama habang buhay, huwag maghiwalay, mahalin nila ang isa't isa. Maraming nagmamahal sa inyo. Love you, Kim Pao. And yan ang huwag kakalimutan po nila Kim and Paolo, na maraming nagmamahal sa kanila. Kasi sa show business, kung hindi matatag ikaw, talagang aanuhin ka, lalamunin ka ng depression. Lalo na't ang dami pong nambabatikos kina Kim and Paolo. So mahalaga na maramdaman nila na maraming nagmamahal sa kanila. Huwag nilang kakalimutan yan. Kasi kapag mental health na po ang umatake, ay mahirap po yun. So, sana ay huwag nilang kalimutan, lagi din po nating iparamdam yung ating pong pagmamahal. Nabalitaan nyo na ba yung ngayon, yung anak ni Kuya Kim at Chansa, nangyari? It's depression daw po. Kaya kaya yun yung nangyari po sa kanya. Dumating siya sa decision na yun ng kanyang buhay na wakasan dahil sa mental health. Kaya ang gulo ko rin kasi, lalo na sa politics, parang nagkaroon kasi ng issue daw sa politics, baka dinamdam, etc. Ganyan. Si Kimi lagi nadadali sa politics. Ang daming mga pangbabatikos kay Kim Chiu, daming bashers na tinatarget talaga siya. So, importante na maramdaman nila yung pagmamahal po natin parati para hindi sumuko yung kanilang mental health. Kasi sobrang gulo po ng mundo ng show business. Kaya hindi na rin ako magtataka ng mga seniors natin nagmamadali na hikayatin ng Kim Pao na mag-settle down na at piliin naman ang kanilang mga sarili at lumagay sa tahimik. Kasi okay naman na sila kumbaga stable na rin naman na sila sa buhay. So, nakakalungkot isipin grabe, sobrang talaga shock nung balita. Anyway, condolence po sa pamilya na naiwan, kina Kuya Kim. Anyway, sabi naman dito ni NL Plasha, maganda rin gabi din po sa inyo at shout out. Maraming salamat sa pagtutok at pag-aabang sa atin pong update. Sabi niya, hello po Miss Gandara, saan mo po nabasa ang post na yan? Gusto ko po mabasa personally ang post niya. Salamat po Miss Gandara. God bless you and take care always. Yan. Ang tinutukoy dito ni Madam Enel ay yung tungkol doon sa binasa natin na article na sobrang ganda. So, gets ko kayo, Ma'am Enel, na kahit nabasa ko na, gusto nyo pa rin na kayo mismo ang magbasa personally nung article na yon. Kasi ang sarap ng mga linyahan talaga. Ang galing po nung nagsulat. So, para sa inyo pong katanungan, ito po yung nag-post. Ito, sa Facebook or Blue Up po si Kat Scoop. I-search nyo po yan. Makikita nyo po itong post nila na to. Ayan, at pwedeng mabasa nyo po muli. At kung gusto nyo, i-save ninyo pa ulit-uliting basahin. Ang sarap kasi talaga basahin po noon. Grabe, ang kalmado ko basahin nun. Pero wag ka, deep inside lang gigigil ako sa sobrang kilig. Anyway, dito ba ako naman tayo dito sa post po ng GMA Network na kung saan first time ko ata nakita na, hindi, parang second time na nakita natin na headline po ng GMA, si Kim Chiu. But this time, ay para po ito sa PBB dahil collaboration nga po ito ng GMA at ABS-CBN. So, based sa balita ng GMA Network, magbabalik na ang Next Door Kabanding ni Kuya na si Kim Chiu. Abangan ang pagsisimula ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 ngayong October 25 na. #GMA PBB Collab. So, yan po ang latest update and abangan din po talaga natin ang another PBB Collab ng GMA at ng ABS-CBN for the support po kay Kim Chiu. Pag nandun po siya parate, abangan po natin yan. Samantala, next update naman natin ay tungkol nga dito sa post ni Kimi na grabe. Agang-aga po, nakaharap po siya sa kanyang tablet na para bang meron na naman po siyang trabahong gagawin. Para bang work mode agad-agad si Kimi, napakaaga. Ano po? Grabe naman talaga. Si Kimi, minsan kulang po talaga or hindi lang minsan. Madalas kulang po sa tulog talaga si Kim. Kaya
thankful tayo na kahit papaano sa Canada, nakapag-rest po sila at na-enjoy ang kanilang buhay. Deserve nila yan dahil sa sobrang pagod na kanilang inilaan, trabaho, na inilaan, oras sa pagtatrabaho sa The Alibay and iba pang mga events. So, eto yung update ni Kimi. Good morning. Napaka-fresh naman talagang tunay. Super pretty. Ayan. Grabe, sobrang aga, no? Parang may work agad si Kimi. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli tayo sa susunod po natin mga chikas. Marami pong salamat.